Isang siyentipiko na nagmalaki na meron siyang lunas para sa human immunodeficiency virus ay napatunayang isang manloloko. May isang taong planong ibunyag ang lahat ng sikreto pero natagpo ang patay. Samahan kami sa bawat sandali ng kasong ito habang hinarap ng asawa ng biktima ang akusadong nagplano ng pagkamatay ng kanyang asawa. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Isa ito sa mga kasong parang hindi mo talaga kayang maunawaan. Meron kang isang siyentipiko na tila nasa kanya na ang lahat, pero nang muntik nang mag-unaw ang kanyang mundo, pinili niyang ang pagpatay ang pinakamainam na solusyon. Pati pagkuha ng kaibigan para maghanap ng hitman. Marang niya namuhay si Dr. Serhat Gumraku. Nakatira siya sa malaking mansyon sa California at mukhang nais din niyang makatulong sa mundo. Isa siyang biomedical researcher at inaangkin pa niyang natagpuan na niya ang lunas. Karamihan sa mga siyentipiko ay nangangarap na makahanap ng lunas para sa human immunodeficiency virus. Ganito kasi, sabi ng federal prosecutor, walang ebidensya na totoo ang kanyang degree. Paano makakahanap ng lunas sa sipon ang isang peking siyentipiko, lalo na sa human immunodeficiency virus? Hindi lang yon, may ginagawa pang kasunduan, isang malaking kasunduan na inaasahang magdadala ng milyon-milyong dolyar. Kaya ito ang plano nila sa lunas ng human immunodeficiency virus. Maaaring isama ni Dr. Gumraku ang Enochian Biosciences sa isang kumpanyang eksperto sa kalakalan ng langis. Matagal nang planado ang kasunduang ito ayon sa ulat. Bibili ang Quadrant Financial Group ng langis mula sa Mode Commodities at ibebenta ito sa ibang grupo ng mas mahal. Pumayag si Dr. Serhat na maging kasosyo ng Quadrant sa pagsasanib. Kailangan magbigay ng Quadrant ng bank comfort letter na nagpapakita na may access ang kumpanya sa 22 milyong euro. Sinabi ni Dr. Serhat na mayroon siyang pera at makakakuha siya ng bank letter na nakuha nga niya, ngunit napag-alaman na peke pala ito. Si Gregory Davis, na nagmamay-ari at nagtatrabaho sa Mode Commodities, ay alam na peke ang liham at mukhang alam din niyang malamang na hindi rin totoo ang pera. Nagpatuloy ang ganitong palitan ng ilang taon at mukhang napansin iyon ni Gregory. Ang sinasabing mabuting doktor ay hindi talaga mabuti at malamang hindi rin nakatulong. Si Serhat ay nahaharap sa mga kaso sa California dahil sa pagsusulat ng mga talbog na tseke. Plano ni Gregory makipag-usap sa autoridad kaya sinimulan ni Serhat ang plano niyang solusyonan ang problema. Batay sa mga dokumento ng korte, pinakuha ni Serhat sa kasamahan ang isang hitman na kalaunan ay nakilala ayon kay Jerry Banks. Noong ika-6 ng Enero, 2018 naglakbay siya papuntang Vermont at pumunta sa pintuan ni Gregory. Nagkunwari siyang isang United States Marshal, inaresto niya si Gregory ng peke dahil sa racketeering kahit na hindi naman siya marshal or may kapangyarihang kasuhan siya ng kahit ano. Ikinadena niya ang kamay ni Gregory at isinakay sa Ford Explorer na may ilaw. Pagkatapos nagmaneho siya ng 10 milya huminto sa gilid ng kalsada at pinatay si Gregory. Pinaputukan niya ng maraming beses sa likod at ulo si Gregory na agad nitong ikinamatay. Pagkatapos, iniwan lang niya ang katawan ni Gregory sa niyebeng gilid ng daan kung saan hindi ito natagpuan hanggang kinabukasan. Kaunti lang ang naibahagi sa publiko tungkol sa kung sino si Gregory Davis bilang isang tao, pero ang alam natin, isa siyang ama ng 6 na anak. Noong napatay siya, buntis pa si Melissa, ang kanyang asawa, sa ika-7 anak nila. Nagdulot ito ng matinding pagdurusa sa pamilya nila. Hindi na aresto si Dr. Serhat hanggang ilang taon matapos mapatay si Gregory. Ipinakita ng abogadong tagapagtanggol na si Burke Wright, kaibigan at assistant ni Sarah Hatt, ang tunay na may sala at utak ng krimen. Kaya Law and Crime ang puntahan ng lahat sa YouTube para sa legal at totoong krimen dahil may dahilan din. Ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking law firm para sa personal injury sa Amerika. Sila ay may higit sa 1,000 abogado at iyon ay dahil madalas silang manalo. Nakabawi na sila ng mahigit 25 bilyon para sa higit 500,000 na kliyente sa nakaraang ilang buwan. Isang kliyente sa Florida ang nakatanggap ng 12 milyon matapos mag-alok ang insurance company ng 350,000 lang. Sa Pennsylvania, isang kliyente ang ginawaran ng 26 na milyon na 40 beses na mas malaki kaysa sa alok ng insurer na 6 na 50,000. Isa pang kliyente sa Pennsylvania ang tumanggap ng 29 na milyon matapos inalok ng 500,000 lang. Kahit na iniisip mong hindi milyon-milyon ang halaga ng kaso mo, bakit hindi mo subukang magsampa ng claim at ipaglaban ang nararapat para sa'yo? Ginagawang madali ito ng Morgan & Morgan. Pwede kang magsimula ng claim sa telepono sa 8 pindot lang, kaya kung nasugatan ka, madaling mag-claim sa forthepeople.com. Iulat ang krimen sa pamamagitan ng pag-click ng link o pag-scan ng QR code sa screen. Ngayon, natulungan si Burke ng dating kapitbahay niyang si Aaron Etheridge na nag-recruit kay Jerry Banks. Kaya maraming tao ang kasali sa mapanirang plano. Pero ano nga ulit ang kasabihan? Sundan ng pera dahil ito ang nagbigay ng ebidensya sa pagkakahuli niya.
Bukod pa rito, sinabi ng mga piskal na si Dr. Serahat lang ang may motibasyon para patayin si Gregory. Sa federal na paglilitis, tumistigo si Serhat at inamin niyang hindi siya kumuha ng medical degree. Binayaran niya lang ito ng hindi dumaan sa kinakailangang pagsasanay at ang kakulangan ng pagsasanay na iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Inamin ni Serhat sa prosekusyon na wala siyang lisensya sa medisina nang gamutin niya ang pasyenteng may cancer na namatay. Nagbayad ang pamilya ng pasyenteng ito kay Serhat ng 150,000 para sa gamutan. Tinanggap niya ang perang iyon at ibinalik lang sa pamilya matapos siyang kasuhan. Sobrang dami niyang kasinungalingan kaya hirap na siyang panindigan. Nagsinungaling siya sa mga pasyente, executive at FBI. Sobrang daming kasinungalingan. Matapos kunin ng hurado ang kaso at mag-usap, bumalik sila na may maraming hatol na guilty. Guilty sa murder for hire, sabwatan sa pag-utos nito at sabwatan sa wire fraud. Paano naman ang ibang sangkot na lalaki? Si Burke Urit, kaibigan at personal assistant, umamin ng guilty sa murder for hire at sabwatan para dito. Hin-sentence siya ng 110 buwan sa kulungan at 3 taon na supervised release. Inamin ni Aaron Lee Etheridge ang kapitbahay ang guilty sa murder for hire at sabwatan sa kidnapping na nauwi sa pagkamatay. Sinentensyahan siya ng 140 buwan sa kulungan at 5 taong supervised release. Si Jerry Banks, isang hitman, ay umamin sa pagpatay kay Gregory Davis at guilty sa murder for hire, sabwatan sa pagdukot at money laundering. Akala mo habang buhay ang hatol sa kanya? Hindi. Si Jerry Banks ay hinatulan ng 200 buwan na kulong, katumbas ng 16.5 taon. Kay Dr. Serhat, dapat sana ay nahatulan na siya noong nakaraang buwan, pero ipinagpaliban ito ng federal na hukom para bigyan ng oras ang abogado ni Serhat na pag-isipan ang posibleng pagtutol sa pre-sentencing report. Ano man ang mangyari, haharap siya sa habambuhay na kulong. Isa ito sa mga huling pagkakataon na makakaharap ng pamilya ni Gregory Davis ang mga lalaking sangkot sa kanyang pagkamatay. Nagbigay si Melissa, ang kanyang asawa, ng emotional na pahayag bilang biktima at sinabing, "Nakatayo ako rito ngayon." Hindi lang bilang balo, kundi bilang inang may 7 anak na nagkahiwa-hiwalay noong gabing iyon. Si Greg ay kinuha sa amin ayon sa valleynews.com. Mababasag ang boses ni Melissa habang binabanggit ang pilat na iniwan ng pagkamatay ni Gregory sa kanilang mag-iina. Ang sanggol na dinadala niya 7 taon na ang nakalipas ay pinangalanang Jubilee. Pinili ni Melissa na maniwala na dadalhin ng Diyos ang kagandahan, pagpapanumbalik at kalayaan. Ayon sa kanya, patuloy niyang nilalabanan ang depression para sa kanilang 7 anak. Anya, akala mo mapapatahimik mo ang asawa ko pero namamatay ang iyong kasinungalingan. Heto. Sa loob ng korte na ito, kasama ko ngayon si Julie Rendelman, abogadong tagapagtanggol, dating taga-usig at legal analyst ng Law and Crime. Julie, salamat sa pagsama ngayon. Alam mo, sigurado akong marami ka nang nakita ng mga kaso ng pag-upa para pumatay. Pero ano ang reaksyon mo sa kasong ito? Saan? Sabi ng mga piskal, ang motibo ay dahil sa pumalyang kasunduan sa langis na nakaapekto sa mas malaking biomedical deal na sana'y milyon-milyon ang kikitain ng akusado. Kaya ibig kong sabihin, marami na tayong nakita ng mga pag-upa para pumatay, alam mo, sa pamamagitan ng batas at krimen sa paglipas ng mga taon. Sa tingin ko, ang pinaka nagmarka sa akin ay ang dami ng mga taong sangkot dito sa pagpaplano ng kamatayan ng taong ito. Sa palagay ko, nakakaaliw na parang pinipilit ng akusado na manatiling malinis at inosente, gusto niyang ilayo ang sarili. Kaya inilagay niya ang maraming tao sa pagitan niya at ng pagpatay para ilayo ang sarili sa gulo, pero malinaw na hindi iyon nagtagumpay. Oo, at nangyari ang kasong ito noong 2018 pa. Pero sa tingin mo ba, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, pagdating sa mga tao, or pagdating sa mga investigador na nagsisiyasat sa mga ganitong reklamo, sa tingin mo ba ito ang nagbago sa pananaw ng mga investigador sa kaso? Ito ang utak sa likod ng napakasama at napakakilabot na planong ito. Alam mo, nakakatawa. Naiisip ko yung mga lumang kaso ng mafia kung saan ang Don, alam mo yon, hindi niya pinapadumihan ang kanyang mga kamay at ibang tao ang gumagawa ng maruruming gawain para sa kanya. Wala silang text messaging, wala silang email, wala ring mga site na nagbebenta, at wala ring kakayahan na matrack kung nasaan ang isang telepono, kaya malaking bagay talaga ang teknolohiya sa mga ganitong kaso. At kapag may mga taong iniisip na dahil hindi sila ang mismong gumagawa ng aksyon, halimbawa, ang actual na physical na pagpatay sa mga taong iyon ngayong taon, akala nila na poprotektahan sila ng kanilang distansya. Ito ang perpektong halimbawa kung saan ang teknolohiya ang nagbigay daan sa mga detective na mabuksan ang kasong ito at matukoy kung sino talaga ang pangunahing taong responsable.
At ang nakaka-interest para sa akin tungkol sa kasong ito ay ang buong motibo na alam mo na tungkol sa oil deal at pagkatapos ay ang biomedical deal, lahat ng iyon. Pero interesado akong malaman, Julie, kung sa tingin mo ba si Dr. Serhart ay niloloko na talaga ang lahat mula pa sa simula. Parang hindi ko talaga kayang paniwalaan na hindi siya manloloko mula umpisa. Kahit balikan pa natin ang kanyang trabaho at profession na pagiging siyentipiko. Oo, parang pelikula lang ito na ginawa para sa television. Alam mo, Kasama na lahat, alam mo lahat ng mga pangunahing character. Halos aasahan mo na yon, kaya tama ka talaga. Una, may oil deal tayong kino-question dahil sa alegasyon ng money laundering. Tandaan mo itong plano niya tungkol sa ultimate deal na akala niya mawawala sa kanya, di umano ay nakagawa siya ng lunas para sa human immunodeficiency virus. Kaya sa tingin ko, napapaisip tayo sa bawat bagay na kinasangkutan niya sa buong proseso. Sa huli, alam nating malakas ang motibo niya dahil baka mawalan siya ng pagkakataon sa deal na ito kapag nalaman ng iba o ng kumpanya ang tungkol dito. Parang yung mga sideline na ginagawa niya, at si Gregory David, yung mga palpak niyang sideline, sabihin na lang natin ganun, eksaktong bahagi iyon at si Gregory Davis pinatay ang biktima noong 2018. Inaresto si Dr. Sarahat noong 2022. Nahuli siyang nagkasala ngayong 2025, ngunit ipinagpaliban ng hukom ang sentensya niya. Kahit na nahaharap siya sa obligadong habambuhay na pagkakakulong, paano nangyayari ang ganitong bagay? Gayong alam na natin kung ano ang magiging sentensya. Yun nga ang obligadong habambuhay. Pero bakit patuloy pa rin nila itong ipinagpapaliban ng paulit-ulit? hindi karaniwan sa isang federal na kaso na payagan ng hukom ang mahabang panahon para sa depensa na mag-sumite ng mga motion. Maring may mga issue tungkol sa apela, maring may mga issue ng pagpapagan na lalabas, sa tingin ko. Sa kasong ito, madalas pumapayag ang gobyerno sa pagpapalawig. Isa ito sa mga kasong tinatanggihan ng gobyerno. Gusto sana naming matapos ang paghatol ngayon, ngunit pinayagan ng hukom ang depensa na magpalawig. Minsan, ginagawa ito ng mga hukom para maiwasan ang posibleng apela kung hindi nila ibibigay ang pagpapalawig. Hindi talaga natin alam ang dahilan, pero ang pagpapalawig ay hindi naman bihira. At ano ang masasabi mo tungkol sa naging reaksyon ng asawa ng biktima noong dapat sana ay sentencing hearing na iyon? Akala niya ay huhusgahan na siya noon. Nagbigay siya ng isang napaka-emosyonal na pahayag tungkol sa kung paano siya ay buntis noong napatay ang kanyang asawa. At kailangan niyang manatiling matatag kahit na nilalabanan niya ang depresyon dahil kailangan niyang maging matatag para sa 7 anak na umaasa sa kanya. Naiisip ko lang ang nararamdaman niya dahil trahedya talaga ang nangyari kay Gregory Davis. Pero mas mahalaga, ngayon ay may 7 bata na walang ama dahil sa plano ni Dr. Serhat mula pa noong una. Sa tingin ko, kakaiba ito dahil extension ito na nangyayari sa federal na korte. Hindi iyon kakaiba. Ang kakaiba ay in-extend sa huling sandali. Karaniwan itong ginagawa para malaman ng pamilya ng biktima na hindi ito ang petsa ng paghatol. Alam mo, madalas inuuna ng hukom ang biktima. Tandaan mo, sila ang mga nandoon na gustong magsalita tungkol sa pinagdaanan nila, tungkol sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Medyo kakaiba talaga ang bahaging iyon. Hindi mo maiisip ang pinagdadaanan ng biktima. Tandaan, hindi ito bago. Kailangan na niyang palakihin ang mga bata ngayon. Nangyari ang krimen na ito sa tingin ko noong 2018. And kaya ito ay isang bagay na matagal nang tiniis ng kanyang pamilya. At sigurado akong gusto na nilang tapusin ang kabanatang ito. Julia, palagi akong nagtataka kung bakit kapag naglalabas ng sentensya sa federal na korte, palaging buwan ang ginagamit na sukat. Kaya nakikita natin na may mga lalaking hinahatulan ng 200, 110 o 140 buwan sa kulungan. Naisip ko na interesante na 200 buwan o 16 na taon ang sentensya sa hitman yung talagang pumatay sa biktima dito. Una, gusto kong itanong bakit buwan ang gamit ng federal court system. Gusto ko rin malaman ang opinyon mo tungkol sa sentensya ng ibang lalaki. Sa federal system, ang guideline range sa sentensya ay nakabase sa buwan. Ang taon ay may tiyak na bilang ng buwan at yugto ng panahon. Kaya naman, naiiba ito kumpara sa estado pagdating sa bagay na yon. Sa tingin ko, ang pinaka nangingibabaw sa mga pinag-uusapan mo ay ang taong talagang nagpaputok ng baril. Yung taong talagang nang akit sa kanya palabas ng bahay ay mas kaunti ang sentensya kumpara sa taong nagplano ng lahat.
Kaya posibleng may ilang sagot dyan. Ang una ay maaring nakipagtulungan siya sa gobyerno para madala sila doon sa taong nagplano ng lahat. Siya si Dr. Numero 2, maaring may pagpapagaan ng parusa. Pangatlo, hindi siya nagpa-trial, pinili niyang akuin ang responsibilidad habang ang utak ng plano ay dumaan sa paglilitis. Hindi ibig sabihin na dapat parusahan ng isang tao dahil doon, pero sa federal na korte, mas positibo ang tingin ng mga hukom sa umaako ng responsibilidad kaysa sa natatalo sa paglilitis. Palagi akong curious kung ano ang nararamdaman ng isang abogado kapag alam niyang may lahat ng ebidensya laban sa kliyente niya. Kasama na dyan ang forensic na ebidensya, mga text message, email at iba't ibang uri ng komunikasyon. Pero kahit ganoon, ang kliyente mo pa rin dahil sa kanilang mga karapatang konstitusyonal ay gusto pa rin sumailalim sa paglilitis, gusto pa rin nilang marinig sa korte ang kanilang panig. Ano ang pakiramdam na parang may labanan sa isipan mo na alam mong may posibilidad na gano'n ang mangyari? Nakitaan ng hurado ng sala ang kliyente mo pero iginigiit pa rin nilang inosente sila at nais ituloy ang paglilitis. Sa tingin ko, yun ang punto. Basta na ipapaliwanag mo sa kliyente ang posibleng mangyari. Kung ituloy ang paglilitis, may mga posibleng mangyari. Kung hindi, desisyon pa rin nila yon sa dulo. Maring maimpluwensyahan mo sila sa ilang paraan. Maring mong ipakita ang ebidensya at sabihin na maaring makaapekto ang mga ito sa hurado. Sa ganitong paraan, maaring hindi maapektuhan ng hurado. Tandaan, circumstantial ang kasong ito. Maraming individual kabilang ang mga akusado at hurado ang hindi ganap na uunawaan ang lakas ng circumstantial evidence. Sa tingin nila, dahil walang nakakita or ebidensya na nagpaputok ako ng baril at napag-usapan lang ito, hindi nila ako masisisi. Minsan sinasabi ng iba na ito ay inosenteng pananaw kung ano ang itsura ng circumstantial na ebidensya. Pero sigurado akong ibinigay ng depensa sa kanya ang lahat ng option, siya ang nagdesisyon na ituloy ito. Ginawa ng depensa ang lahat pero hindi pa rin sila pinaboran ng hurado. Isa pang interesting sa murder for hire na plano lalo na sa kasong ito ay maraming tao ang sangkot. Lagi kong naaalala ang kasabihan ni Benjamin Franklin, dalawa lang ang makakatago ng sikreto kung patay na ang isa. At mukhang mas marami pang nalalantad dahil maraming tao ang nakakaalam. Kaya hindi ko alam kung ito na ba ang katapusan ng mga kaso at kwento ng pagpatay kapalit ng bayad na nakikita natin dito, lalo na sa law and crime. Julie Rendelman, gusto kitang pasalamatan sa iyong mga pananaw tungkol sa kasong ito. Talagang pinahahalagahan ko ang oras mo sa amin ngayon. Salamat gaya ng dati. Ayon sa mga federal na taga-usig sa Vermont, si Sarah Gumrico ay hahatulan para sa kanyang papel sa pagpatay kay Gregory Davis sa Nobyembre 24. Tapos na ang episode, panoorin pa ang ibang episode sa The Law and Crime YouTube channel. Sa ngayon, ako si Elizabeth Milner at ito ang Inside the Crime.